Ang gawin na lang po natin mga boss chief, amo sir, mga madam, eto na lang po ang tutukan natin, oh. Eto, si Ramil Madriaga, mga bossing. Kasi napabalita din dito kay Ramil Madriaga, mga kababayan, na pinapayari, pinapasibak, pinapatira daw ho to sa loob ng oblo. Pagkatapos po ng mga panahon na naririnig nila na malakas yung bilang at marami yung bilang ng mga congressman na kumbaga lalagda para sa impeachment ng Vice Presidente, biglang nagkaroon ng balita na pinapayari daw to si Ramil Madriaga. Baka naman ho kasi totoo yung kanyang mga ebidensya at aligasyon at sumusuporta doon sa aligasyon niya sa Vice Presidente. Di ba? Ngayon, kung pagsasama-samahin natin yung mga yan, pagduduktong-duktongin natin, talagang mapapaisip tayo. Hindi kaya pinapatira o ang kampo ng Vice Presidente ang nagpapatira dito kay Ramil Madriaga. Dahil baka talagang madiin siya dito. Kasi ang laki na ng problema ng kampo ng Vice Presidente. Bakit to? Confidential funds. Sabihin mo ng lumusot. Pagbigyan na natin. Lumusot. Di ba, Ma'am Juby Sestina at Sunny Reyes? Lumusot sa confidential funds. Meron pang isa, bribery. Nakalusot. Yung sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo. At kay Congressman Martin Romualdez. Tayong lahat napanood natin yun, mga bossing. Ang hirap pong idepensa nun. Mahihirapan po silang idepensa nun. Nakita nyo nga ho, mga kababayan, pinatawag sila sa NBI nun. Kung ano-anong mga alibay yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Hindi dumalo, hindi pumunta kasi walang maia-alibay, walang maidadahilan, walang maididepensa. Tapos idagdag mo pa itong mga sasabihin ni Ramil Madriaga. Paano na yan? Yari na. In fairness mga bossing, sa dami ng hinair ng Vice Presidente na magtatanggol sa kanya, hanggang ngayon wala akong naririnig na depensa nila Lalo na doon sa confidential funds Ano sabi ng Vice Presidente? Sabi ng Vice Presidente, di ba? Yung confidential funds po, yung kay Mary Grace Piatos, sa tamang panahon po, sasagutin. Tamang panahon, ano daw yon? Impeachment. Siguro, iniisip nila na baka magawan pa natin ng paraan to. Baka may maibang maibutas pa tayo dito sa mga ito para hindi matuloy yung impeachment. Kagaya nung nakaraang taon na archive, dinribble-dribble. Hanggang ngayon, tahimik na si Chis Escudero. Di ba? Live na video yon. Opo, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo. Mga kababayan. Kaya ang daming nananalangin po. Sabi nila, sana mag-ingat si Ramil Madriaga daw ho, mga bossing. Tsaka may isa pa ako sa inyo. Kilala niyo po si Promil Kid. No? Si Promil Kid, mga kababayan, napapansin na po na hindi na umiimik at tahimik na po. Isang beses, mga bossing, napanood ko yung mismong live na programa ni Ted Filon. Hinahanap na si Promil Kid, mga bossing. Diba kasi nagpaalam, lalabas daw po at meron daw po sa kanyang nagrekomenda na lumabas muna siya ng bansa. Ilang buwan na hindi nagpaparamdam, yung tatahi-tahimik. Ngayon, siguro napapansin na ho ng mamamayang Pilipino. Napansin ni, ano pangalan ulit? Ni Ted Filon, mga kababayan. Nasa na daw si Promil Kid. Ngayon, siyempre, tutok ho yan sa Pilipinas. Nakatutok ho yan sa mga balita sa Pilipinas. Bakit po? Nag-aabang yan ng ibabalita sa kanya. Paano ba naman po? Ang sabi ng Department of Energy, kailangan habulin si Promil Kid ng 24 billion. Dahil hindi, kumbaga, hindi nasunod kung ano man yung nasa kontrata at pag-uusap.
'Di ba? Tapos ang ginawa ni Promilkid, kunyari nakisali doon sa Cabral Files. Kunyari, malahiro-hiro siya nung Cabral Files. Yung pala, ang trip lang, mai-cover niya yung issue niya doon sa Department of Energy, gawa nung solar-solar niya. O di ba? O tapos ngayon, nasaan na? Ilang bansa ang pupuntahan? Napakaraming bansa. Aba, hindi ko kayo masisisi kung iisipin nyo na si Promilkid ay magtatago na at hindi na muling babalik ng Pilipinas hanggat hindi solve yung kanyang problema. 'Di ba? Ngayon, dahil napansin na siya na medyo tahimik na simula nung nagpaalam mo, 'di ba? Napansin na siya ni Ted Filon, may paek-ek na malapit na ang season 2. Ano naman ang sasabihin mo diyan? Meron po akong Cabral Files, tapos wala namang ilalabas. Tapos sasabihin doon sa mamamayang Pilipino, sa atin lahat, wag niyo po akong patayin kasi pag pinatay niyo po ako, mapipilitan pong malumabas ang Cabral Files. Ibig sabihin, hanggat hindi siya patay, walang lalabas. Abay gago, ba kayo? Pinapaikot yung mamamayang Pilipino. Yung mga DDS naman, uto-uto. Oy, Kong, kailangan ka namin. Ang bilis mauto. Tapos sasabihin, wag niyo po akong patayin. Sino papatay sa'yo? Wala ka namang wala namang bilang yung mga sinasabi ho. Diba? Baka maging fugitive na yang si Promilkid. Kabata-bata. Pugante. Sakit ng ulo nito, mga boss. Biruin mo matagal nang hinahabol ng Department of Energy. Matagal na nilang pinapadalahan ho, mga bossing, ng mga notice itong si Promilkid. Ngayon, nakakita ng paraan para ma-divert doon sa Cabral Files. May Cabral Files ako. Ganun ang ganun. Sa totoo lang, meron na ba na ipakita? Wala naman, di ba? Panay pang-uuto lang ang ginagawa. Kasi may mga sumusuporta ng mga DDS. Kaya tuloy ang pang-uuto ni Promilkid. Ngayon, wala na sa Pilipinas. Ewan natin kung babalik pa yan. Sabi ni Sir Sunny Reyes, kaysa ibayad, puga na lang muna, maghihintay na lang ng ibang presidente. Pwede. Ano po? Maaari. Tapos, pinagbabayad ako ng ganito . Ikaw, presidenteng bago. No? Matakaw ka naman. 1 billion. Pwede, baka. No, hindi tayo sigurado dyan, mga bossing. Pero posibleng ganun ang gawin. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Nagpapaalam tayo, no? Mamayang gabi, naka-live tayo, baka medyo maaga po, mga Boss Chief Amo Sir. Muli po, maraming salamat. I am Batman. God bless po sa ating lahat.